Wa pa mo human? Alam mo na yan, ang ipangita sa hinahanap ng mga tao po, ang leader. Kung sila lang daw po ang masusunod, gusto po nila magiging president. Ano po ang sagot mo sa kanila? Alam mo, sa totoo lang, na-inlove lang yung mga tao sa mura. Walang pinagkaiba dito ngayon sa yung taong bayan. Pero ngayon, ano na lang, tanggalin mo ng lahat ng mga lalaki, babae na lang. Nice. Very, very not crazy. Oh, okay, that's good. Welcome to the Philippines. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video na to ay ating panoorin si President Rodrigo Roa Duterte. Nakipagbiruan nga itong si Tatay Digong dito sa press conference na kung saan tinanong siya ng samut-saring katanungan at isa na nga rito na binanggit niya na ang role model di umano ni VP Sara walang iba kundi siya. Nakakatuwang isipin na kahit na matanda na itong si FPRRD hindi pa rin nawawala ang kanyang humor, ang kanyang pagiging malakas sa mga Pilipino na kung maaari nga lang tumakbo pa itong si FPRRD bakit hindi mga kababayan na siya maging vice presidente habang kanyang anak na si VP Sara ang maging presidente sa taong 2028. Anong sa tingin nyo doon? Dahil kung ako ang tatanungin, approve ako doon nang mapuksa na itong mga lumalalang krimen at droga sa ating bansa. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, atin ang pakinggan itong si Tatay Digong. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, Heto na ang buong video. Gamito kayo ito. Yung gano'n na mag-grape ka, pinunuan mo na ng pera, kinuha mo na yung pera, hindi maghanap ka na ng babae bayaran mo. Bakit mag-rape ka pa dito? It does not make any sense at all. Kaya, namamatay kayo. Kaya, iwasan natin. Huwag kayong pumasok sa Davao. Lalo na kung yung mayor, mga anak ko pa, poprotektahan ko talaga yung administration nila because it will also reflect on me. Matagal akong mayor So yung mga bata na yan, naging mayor yan dahil sa pangalan ko. Ako naman naging mayor dahil sa tatay ko. Ayun, tatay ko talaga mabait. Hindi makapatay ng cockroach yun. Pero nung panahon na yun, ang Davao, medyo peaceful pa, hindi masyado. When he was governor, 3 terms, hindi pa kasi wala pa yung pulled up, wala pa yung droga. Yung tatay ko was appropriate sa panahon niya. Ngayon, itong Pilipinas, suffer itong droga, itong mga hold upper, ako ang nilagay ng Diyos kasi ako ang appropriate niyan. Kasi yung tatay ko hindi talaga papatayon kailanman. Ako dito, 1001, 1002, 1003. Hindi ko na mabilang. Gusto ninyong magdagdag, kayo. Kung gusto ninyo, marilin niyo ako sa likod. Dali na. Preparado na ako dyan. Pero matanda na ako. Okay. Isa pa, Miss Pam? Saka kaganti yung, alam mo, marami akong mga relatives na muro, ha. Lula ko, muro. Hantingin kayo niyan. Miss Pam, next question. Sir, asking for comment. Hindi na po ni Senator Coco Pimentel kanina na ang hearing po naganap sa Senado ngayon ay hindi lamang po limitado sa EJK, kundi sa Philippine Drug War under your administration. Sir, once and for all, can we hear it from you? Nasa Northwest pa ang pangalan ng Marcos Jr. noong panahon na ito ay lumanding sa EJK. Wala. Ito prangka-prangkan. Hindi naman ako laro. Hindi man masyado ko kilala niya.
kung nandyan yung pangalan niya, I would have forged a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, yung pangalan mo nandyan. If I name one, I name all. Binasa ko eh. So wala naka-eskapo doon. Bakit ako? Wala. In fairness to the president. Pag last question, Iba yung- madami yung tanong. Droga niya para sa babae siguro yun, hindi yung para. Next question. Turunin mo siya. Viagra. Marami na klase na yun. President Mayor Rudy Duterte. Dalawang question lang po. Ayun nga pala po, Isa-isa muna. una pong tanong, President Duterte. Nung nakarang press conference ni Vice President Sara Duterte, tinawag niyang hindi presidente umaktong ngayon ang current president. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang reaction niyo sa payo po ng anak? Well, I may have to disagree with my daughter. Not totally. Baka kulang sa expectations niya. Siguro ang role model niya yung tatay niya. Pero, Correct. ito naman, hindi naman lahat ng presidente Naniniwala ako doon, Tatay Digong, na ang role model talaga ni VP Sara ikaw. Kitang-kita naman kung gaano ka strong, no? Kahit babae ito, si VP Sara, makikitaan mo ng authority figure kamukha mo. kaagad. But itong sitting president ngayon, I know in my heart, not because hindi ko naman kaibigan. I know that by the way, what is he supposed to do? Ikaw po din sa sumunod ka ng bayad dyan. Ano po niya? Kung kaya na siya ng utot niya dyan sa... Siyempre sa trabaho yung tao. Kaya lang siguro, hindi, yung estimation sa ibang medyo kulang. Kasi ito naman, may minapang ito sa smoking. Sa akin na, pot, tayong ginagawa ng lekse kayawa, ambok, story. Pero okay na lang kami. Last question po. President. Ano po ang reaction niyo sa ginagawa po ngayon ng Kamara laban sa pamilya niyo, ang ginawa nilang Quad Committee at ang patuloy pong pag-ibig po sa budget po ng Office of the Vice President? I really do not know. I have to talk to my daughter. Who are these people that's after her skin? Palagay ko naman, hindi sa politika, kasi wala namang ambisyon yung anak ko maging presidente. There was never, nandiyan man ang Diyos, there was never a time that we talk about the presidency. Sabi ko sa kanya noon, magpasalamat ka na sa Diyos na inabot mo yan. O para sa akin, babae ka, okay na yan. Sir, last po. May tanong na sa akin. Ma'am, May buntot yung last mo. Gano'ng kahaba yan? ang nakaraan po kasi sinabi ni po si Vice President Inday Sara doon sa kanyang press conference sa OVP. Tatanungin daw po kayo kung totoo nga daw po na hindi niyo po daw siya kung totoong gusto patakbo yung presidente. O baka reverse psychology na lang daw po siya para Tama yan. makikita. Ayaw ko talaga. Ayaw ko talaga. Una-una, naaawa ako. Sa akin dahil dumaan ako. At huwag sana mainsulto ang Pilipino. Putang ina. Wala kang makuha. Pagtrabaho ka, magising ka ng alas 6, maligo ka, kain, punta ka ng mga 8:30 to 9 sa tapos trabaho na. Doon ka kain, tapos you start 1,
palit-palit yung maraming kwarto yan eh. Maraming kwarto yan magkarap. Pagkatapos na yung mga nan, alisin na yan sila, iba na naman ipaupo. Iikot ka, ibang hanggang gabi yan. Ang sweldo mo, wala. Sa totoo lang, pero sa pagod mo na yan, 300 plus thousand. Yan lang ang dala mo. Tapos, yung pag-uwi mo, hindi, bahid ng gobyerno, kunin pa sa sildo mo, utang ina niya. Bakit ko magtiis na trabaho ng gano'n? Ako, dumaan ako dyan, ano makuha mo dyan? Hindi ka na mapapanahurin ng sipsik. Tama na. Buti sana kung okay na, okay, every month, papanahurin natin yung presidente para okay na sana. Kita, Meron pa ba? napunta ba kayo ng Davao? Kita ninyo yung bahay ko? Oh. Kita ninyo yung sakyan ko? O di pick up rin? O dito, pick up rin? Ano ang nagbago sa buhay ko? Ang nagbago, ang bayan na pinagpatakbo. Pero, yan ang sabi ko sa Inday. After this, maghanap pa na lang ng mabuting negosyo. Di na bali at the start, kikita ka ng maliit. Let it grow. And pray to Tama. God na susuntin ka. Pero kung dito ka sa gobyerno, pero gaba. Pero ano. Next. I only stayed sa gobyerno because I enjoyed my trabaho. I was enjoying my work as a prosecutor. In love ako being a prosecutor. Kaya nagtagal ako. Matagal ako nag-resign before really I decided that I have to resign because I have to make more money. Kasi yung mga anak ko ay yung tuition na pamahal na pamahal. Next. On time. Mamimila po kami ng komento sa tungkol sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte na karang preschool. Naalala po natin na 30 years ago ay pinalibig niyo po ang Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayon po, ayon po kay Vice President Sara sa kanyang preschool, sinabi niya kay Senator Amy Marcos, pag ayaw daw tumigil sa kabanan itong mga kongresista sa kanya, ipapahukay daw niya si pinalibing mo si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippines. Ano po ang inyong masasabi? Alam mo, tatlo yung anak ko. Isang babae, dalawang lalaki. Ang nakakuha sa ugali ko, sa bunga bastos, sinay. Yung kanyang ginawa, extended hyperbole lang yun. Like father, like daughter talaga, no? At saka totoo naman na hindi naman nililiteral ni VP Sara yung winika niya. Kundi ini-exage niya lang. Pero, bakit mo naman gawin ng pag ano lang yun yung talaga, siguro, nagalit siguro siya namin. Sa ako ganun ng salita, no? Yung presidente ako. Ganun putang na kayo. Pero hanggang dyan, istorya lang yan, pare. Wala man totoo dyan. Pero na lang ganyan sa mga criminal pag nawarning ano. Kasi, alam mo, pag sinabi ko nung mayor ako, pati presidente ko, stop. Yung hindi naghinto, na-disgrasya talaga. So, I'm sorry. I am sorry. Ginusto ninyo eh. Well, I said, you make your own history in this world. Ikaw yung humahawak ng buhay mo. Kung anong mangyari sa buhay mo. Pag yan ang pinili mo,
tapos nagkaletse-letse, face the consequences. Kasi pagdating ng putukan, sigurado ka. Kalaban mo ang gobyerno eh. O kagaya ko. Eh kung maka-mayor ka tapos maka-presidente ng kagaya ko na mainit dyan sa ganun. Kung sabihin mo lang, wala kang pera, hindi trabaho, maghanap ako ng paraan. Ibibigay ko yung sweldo ko itong buwan na ito. Sige. You start mag-umpisa ka kung saan ka tulungan kita. Hindi naman tayo manhid yan sa awa. Kasi galing rin ako sa mahirap. Mahirap lang kami. Yung totoong last na. Di ba? Wala na. Ayun, yun. Alas 9 pa. Mga alas 2 siguro pwede na tayo. Mayor, Yes, sir. kaninang umaga, nag-umpisa po yung hearing. Huwag pa mo humal? Wala po, Mayor. Ang ipangita, nahanap ng mga tao po, ang leader. Kung sila lang daw po ang masusunod, gusto po nila magiging president. Ano po ang sagot po sa kanila? Alam mo, sa totoo lang, na-inlove lang yung mga tao sa mura. Correct. Walang pinagkaiba dito ngayon sa yung sumunod pati yung pareho yung nagtatrabaho, pareho yung may inuutos. Ang nimimiss na ng tao yung mga potang inang yan. Yung mga ganon. Nasanay ako sa bastos ako eh. So, wala akong magawa. Galing kasi ako doon sa baba. So, ang bunganga ako, laki talagang, kasi mahirap lang kami. Talagang mahirap lang kami. Galing kami dyan sa, ngayon, nag-improve na yung Dewey Boulevard na yan. Yung panahon 19, squatters area yan. Kangkungan yan. Ang lakari namin, naka-elevated wooden plank. Puro kangkungan. Overtime, buhos ng lupa galing sa bukid. Gano'n na. Absolute last. Totoo. Sige. Pagkatapos ng huling katanungan, Marami mang last. marami tayong last. Pagkatapos ng huling katanungan at sagot, yung mga may nais mag-group picture, group picture lang kasi kaya ng oras natin. So, maayos lang po. They will be around the table. Yan, nakaupo si sir. May mga nakatayo dito and the others can, in front. Okay? Gusto niyo umikot pa si sir? Okay. 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 By table. Stay where you are. Walang mag-iwan. Okay. So, Next, sir, kayo lang dito. Sila yung pupunta. Last question. Last, madam. Yes, ma'am. Ano po yung masasabi mo regarding po sa mahalagang Anong sinabi ni Mayor? na pinakalabas po ni Mayor na time, ay dinigil daw po siya sa work of Nung pagdating ko sa opisina, nandiyan na yung listahan. Hindi ko listahan, hindi ko alam kung sino yung mga gago na sa druga. Listahan niya ng buong Pilipinas. Hindi akin ho yan. I do not have the capability to make a list. Ng mayor ako kung sino-sino yung mga tao dito sa Pilipinas na sa druga. Pag upo ko, binigay na yan ng pulis. Kung ngayon, kung may dapat siyang patayin yung pulis. So, marami ng pulis yan. Mamili na lang siya kung sino din ang malasin.
I do not have wala pong kapangyarihan na magawa ng listahan dyan. Okay, sir. Last. Lasing mo. Yes, sir. Hindi. Sige, nag-i-enjoy kasi sila. Alaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, tatay. Magandang gabi. Tatay, ang tanong ko po, bakit nung presidente ka hanggang ngayon, ikaw pa rin ang hanap-hanap ng mamamayang Pilipino? Lalo po sa mga kamag-anak mo sa Bangsamoro. Kahit ngayon, naghihintay sila kung ano yung iutos mo, gagawin po namin na taga Bangsamoro. Kung naiutos ka para lang sa bayan, gagawin po namin, Tatay Digong. Mahal ka namin, Tatay Digong. Mabuhay ka! Alam mo bakit? Kasi ang lula ko Maranao. Sige, ma'am, inlet. Tapos si madam, sige. Inlet. Yan pa rin po magandang gabi po sa akin. Ayun pa rin po ang tanong ko, bakit yung isang tanong kay Sinta? Bakit hanggang ngayon, mahal ka ng taong bayan? Sabi ko, baka ginagayin mo yung mga tao. Alam mo ma'am, I appreciate it. Kasi alam nila na mahal ko rin ang taong bayan. Pero ngayon, ano na lang, tanggalin mo ng lahat ng mga lalaki, babae na lang. Napanood lang po namin kayo kanina sa Senate hearing sa TV. Matulog po ako. Tumagong ako. Kita niyo naman nakasinailas lang ako. Sa pagmamahal po namin sa inyo. So, kahit anong mangyari. Ang lola ko ang Maranao. Yan lang ang connection ko sa Moro. Ma'am, Kaya pagpasok ko sa politika, acceptable ako sa Moro kasi alam nila. Yes po. Yes po, tayo sa inyo. Sa inyo, tatay. Kasi sa Moro, kasi kung may dugo ka Moro, Moro ka na. Big boy is now two daughters. Gusto ko siya. Gusto ko na tugupin. okay. Okay. Oh, Eyes very, very not crazy. okay, that's good. I Welcome to the Philippines. I appreciate it. I appreciate it. Ayan mga kababayan, banyaga yan, Chinese pa nagsabi na na-appreciate nila si Tatay Digong. Grabe naman talaga. Iba talaga ang impact ng isang Duterte. China is very, very many species. People is not good. You are from what country? I'm Chinese. Gansu. Oh. My grandfather Ram. I'm Chinese. I'm Chinese. I'm very, very like it. I'm like Thank you, sir. So, para sa first group picture, yes, sir. Thank you. My friend, don't hate it.